And then I realized, parang hindi na katanggap-tanggap yung pagkatao ko. Oo. Nung na-realize ko yun, alam mo yung, di bastos ka na, hindi ka pa nila pinapansin. Yung nawawalan ka ng bilang sa kanila. Pero nung time na yun, pinagsasabihan ka naman ng magulang mo, talagang di ka lang ba nakikinig? Wala na yung hurt feeling ng family problem nung during that time. Alam mo yung sumanib na sa'yo yung masama talagang attitude na, ibang-iba ka na talaga. Talagang from good person to pinlift yung attitude ko talaga. Build ka ng ibang pagkatao. Oo, tapos nung naramdaman ko na parang yung buong family ko is hindi na ako mahal. Hindi na nila tanggap yung pagkatao. Oo, yung image mo na pinapakita sa kanila. Doon na ako parang napaisip na, Lord, ayoko na rin ang ginagawa. Hindi ko na, kahit ako, hindi ko natanggap yung sarili ko. Dumating ako sa part na kung hindi nila ako pagbibigyan or hindi nila ako maiintindihan, ayoko na. Parang Hi everyone, my name is Chari. My name is Al. And my name is Maye, and we are The Balance Line. So, andito tayo ngayon with our CEO of MENP Power. Walang iba kundi ang ating partner, si Ms. Mariel Panelo. Yay! Partner, batiin mo naman sila. Hello guys, Mariel Panelo nga pala, ang inyong maaasahan pagdating sa Generator. Mga ka-power, andito kayo ngayon para panoorin ang kwento ng aking buhay. Hi! Boss Maye, hindi na natin papatagalin, no? So, sino nga ba si Boss Maye o Mariel Panelo sa buhay niya? Si Mariel Panelo is a mother of 5 and 5 anak. Paano kaya binuhay yung 5 anak, no? And a midwifery student. Wow, midwife ka pala. Malayo. Oh, midwife ka pala. And aspirant na noon, parang inspirasyon lang ang maging negosyante. Pero ngayon, luckily, binless tayo ni Lord sa mga tamang tao na makakasalamuhan natin. Kaya nakapagtayo tayo ngayon ng negosyo, which is yung generator na nakakapag-supply tayo ngayon nationwide. Okay. Bakit ganun? Sabi mo, nakwento mo na midwife ka, no? So, kwento mo nga, konting backstory lang na nung time na nagtrabaho ka ba dyan bilang midwife? Oo, nagtrabaho ako bilang midwife. Pero unfortunately, since marami akong anak, is hindi ko talaga siya na-foresee na ito yung magiging talagang stable career ko. Pero back then, bago pa ako mag-midwifery, siguro kwento ko muna yung bago ko sa pag-aasawa. Sino ba si Mariel nung bata pa? Bali ako, during my childhood, napaka-sweet kong anak. Pero nung nagkaroon kami ng problem sa bahay, dinala ko yun. Dahil sobrang close kami before. Dinala ko yung problem na yun hanggang dumating ako sa point na naging stalkwa ako. Ano ibig sabihin ng stalkwa? Yes. Salitang kali yun, guys. Stalkwa is layas. Talaga? Oo. Stowaway. Stowaway. Stalkwa. Pinaikling, kumbaga, pangkalyang salita na stowaway. Stalkwa. So, lumayas ako siguro ng mga 1 year, may get. Bakit ano nangyari? Bakit nangyari? Oo, Bakit ka kung ano yung dahilan. But, hindi ko pwede. Sige. Yan, since meron kaming family issue before, lumayas. And feeling ko during that time, kaya ko yung sarili. Parang, parang strong, independent, child ka. Child pa lang, kasi parang 18 pa lang ako nung umalis ako hanggang umabot ako ng 19. Magna-19 ako nung umalis ako. Tapos, thank God, kasi yung pinuntahan kong bahay is kay Ate Mix. Shout out Ate Mix, Shenahara. Good influence. So parang ako lang, gusto ko lang na malaman nung family ko na I was hurt. Nasaktan ako doon sa mga pangyayaring yun. And hindi siya madaling tanggapin. Pero yun pala, parang pag-alis ko pala, nasasaktan din pala sila. Akala ko nakakaganti ako. And also, akala ko kaya ko. Tapos nakapagtrabaho din ako. Ang laki ng kinikita ko. Naging supervisor ako sa isang cafe at the young age. Pero Piling ko kaya ko. Mga ilang taon yung sinasabi? Isang taon. Ilang taon ka na? Ilang edad mo nun? 19. Imagine mo, dapat nag-aaral ka pa na, diba? So, nung time na yon, nag-stop ako nun eh. Actually, nag-stop ako sa college school ko nun. Para akong pakawala. Totoo. And dun din ako, hindi ako marunong mag-inom.
dati. Oo. Tapos doon din ako natutong mag-smoke. I experience yan. Pero hindi ko yan itatago na pinagdaanan ko yan. Kasi naging part yan ng journey ko. Hanggang sa dumating ako sa point na parang napakataas ko na. Nang tingin ko sa sarili ko. Kasi independent may trabaho ka na, no? Oo, may trabaho ako. Kaya kong buhayin sarili ko. Then I also have a home na akala ko home, di ba? Kasi nga, tinatanggap naman nila akong maayos eh. Pero iba pa rin pala ang home ng family. Yeah. Pero nung, ko lang, no? Yung lumayas ka, nasang side ka, no? Nasa kamag-anak ba? No. Nasa boyfriend? Nasa ibang ano? Hindi boyfriend, kaibigan. Kaibigan. Ayun, si Ate Mix Shinohara. Scarlett, ang real name niya. Nandun ako sa kanya. And good thing talaga na may asawa rin yun, pero separate sila during that time. So, ang kasama ko siya, tsaka yung anak niya, si Shannon. Nung time na yun, mahal na mahal naman nila ako. Kasi yun nga, hindi naman ako nagdadala ng lalaki, ng boyfriend or whatsoever. And maayos naman yung namin. As in, friends mo lang sila? Yeah. Kaibigan? Tapos tinanggap ka? Kasi yung mga ganun, di ba? Minsan may hindrance na, oy, teka lang, huwag tayo basta magpapatuloy ng Hindi ka kalala. Oo, hindi naman Hindi ka natin mag-anak eh. Di ba? Siguro yun din yung sa akin ni Lord na parang binigyan niya ako sa tamang tao na pagtutulugan ko, sa tamang bahay, sa tamang bubong na pagtutulugan ko. Kasi naging mabuti sila sa akin and even may katulong sila, hindi nila ako tinrato na parang ganon. Although wala, na ganon, na uutusan, whatsoever, hindi. Talagang parang naging magkapatid naman kami. And then, nung nagtrabaho na ako, doon na I realize na hindi na ako pwedeng talagang sa kanya. Kasi nga, syempre, may family siya. And si Ate Mix kasi is meron siyang mother sa Japan. So parang magkatropa kami na magkapatid. Na kasi dalawa lang sila sa bahay. So parang talagang naging magkapatid kami during that time. Mga ilang taong ka sa kanila? Isang taon din. Isang taon din, no? Paano ko na rin? May trabaho ka na ba pagpunta mo sa kanila o wala? Wala. At first, wala. Parang yung patience niya sa akin, mahaba yung PC niya. Because siguro maganda yung samahan. Napaka-importante talaga guys ng pakikisama. Pero hindi ko sinasabing tama yung decision ko. Kasi deep inside, I was also hurt being myself. At alam ko na sinasaktan ko rin yung parents ko. Okay. Then yung yung pagkatapos nun, di ba? Okay, nandun ka na, nakapagtrabaho ka na nandun sa kanila, and then, paano ka umalis sa kanila? Nung umalis ako, nung nagkabalikan sila ng husband niya. So, syempre, ibang pakikisama. So, ibang level na yun. And also, syempre, lalaki at babae sila. So, hindi naman ako pwede doon dahil we're friends and syempre, ibang usapan. May pamilya respect. Respect. So, lumipat ako sa Makati. Doon ako nagtrabaho. Doon ako medyo parang naging pasaway talaga. No, time na yun. On myself, Mag-isa ka lang ba? With with mga kasama ko sa trabaho kasi nag-stay in din. So, Warbucks Cafe, doon ako natutong magtimpla ng coffee. Ayan ba yung una mong trabaho? Yun yung first job ko. Okay. Tapos, nung tumagal, parang yumabang. Ay, gano'n? Yumabang ako kasi kaya ko na. Oo. Kumikita ako. Actually, malaki yung kita ko dati. Kasi ang mga kliyente namin, mga foreigners, so malaki yung mga tip nun. Yumabang ako. Tapos nag-iba yung, pag-uwi ako, dumating na ako sa point na sumisilip na sa bahay. Yung tinitignan Nagtatransition na ng pagbalik sa bahay. Tapos parang iba yung naging attitude ko towards my family. Tapos, piling boss, alam mo yun, wala na sa lupa yung paa mo. Dumating ako dun sa point na naging bastos. Until nagsara yung cafe. Ano mangyayari? Zero. Zero ka. Nawala. Nawala yung yung pagkakakitaan. Tapos, yun nga, natuto akong bumarkada. Kasi nung high school days ko, wala naman akong ganyan. Wala akong barkada eh. Hindi ako lumalabas ng bahay. Pero nung parang talagang rebelde na alam mo yung nakawala ka sa koral, I enjoyed drinking with Talagang mga kalayawan ng mga, yung mga edad ng mga 20s? Yes, naranasan ko yan. Yung Malate, naikot namin yan. Pero inaabot ako madaling araw, tapos papakita lang sa bahay, ganyan. Tapos pinapakita ako ng parents ko nung bumalik ako. And then I realized, sabi ko, parang hindi na katanggap-tanggap yung pagkatao ko. Nung na-realize ko yun, na sobrang bastos ko na parang hindi na, alam mo yung, di bastos ka na, hindi ka pa nila pinapansin.
yung nawawalan ka ng bilang sa kanila. Pero nung time na yun, pinagsasabihan ka naman ng magulang mo. Talagang di ka lang ba nakikinig? Paano bang ano? Na ano na ako parang wala na yung hurt feeling ng family problem during that time. Oo. During that time, parang alam mo yung sumanib na sa'yo yung masama talagang attitude na. Oo. Ibang-iba ka na talaga. Talagang from good person to pinlift Oo. yung attitude ko talaga. Build ka ng ibang pagkatao. Oo, tapos nung naramdaman ko na parang yung buong family ko is hindi na ako mahal. Or hindi siguro mahal nila ako, pero hindi na nila tanggap yung pagkatao. Oo, yung image mo na Oo. pinapakita sa kanila, di ba? Doon na ako parang napaisip na, Lord, ayoko na rin ang ginagawa. Hindi ko na kahit ako, hindi ko natanggap yung sarili ko. Dumating ako sa part na parang kung hindi nila ako pagbibigyan or hindi nila ako maiintindihan, ayoko na. Parang gano'n. Pero ang pinagdadasal ko noon is magkaroon ako ng relationship na bibigyan ako ng anak. Pinag-pray ko na nung naging kami nung husband ko, pinag-pray ko na magkaanak kami. Mga anong edad ka niyan, yung ano? 20. Na-meet mo yung mismo yung husband mo? 20. 20. So during that young age, ginusto mo na magkaanak. Yes. Parang, kasi hindi na ako inspired dun sa buhay ko Hindi na ako inspired dun sa family ko Hindi na ako inspired sa pinanggalingan kong mundo. So gusto ko, bigyan ako ni Lord ng bagong inspirasyon na magdadrive sa akin na kailangan mong galingan. Kasi wala na ako dun sa part ng uminto ako sa pag-aaral, umiinom ako. Although hindi ko, guys, kahit nag-stalk ako, hindi ko na-try mag-drugs or mag-join ng fraternity. Sa mga viewers natin, Hindi ko na-try yun. Although, party drinker ako. Pero nung time na naging kami ni husband, sabi ko, baka kailangan ko na ng baby na makakapagpatuwid sa akin para magkaroon ako ng inspiration. I really prayed for my eldest. Pinag-pray ko talaga siya na baka pag may dumating sa aking tao, kasi hindi pa ako inspired sa relationship sa husband ko mas magiging inspired siguro ako kung merong isang ibibigay sa akin si Lord na parang pagtutuunan ko ng oras, magpapahinto ng araw ko, nagagawin ko yung best ko para sa kanya. Mga ilang taong ka niyan, yung na-meet mo yung husband mo, then yung nanalangin ka na gusto mo magkaroon ng 20. 20, as in 20. Bata pa, no? Oo. Yes. Parang yung iba, di ba, parang gusto ko mag-aral o kaya mag-gimmick-gimmick. Oo. Ituloy pa yung gimmick. Since nabuhay ako, parang ako sa Christian family kasi kami. So, kami, parang, kumbaga oriented naman kami dun sa ni Lord. Parang sa akin, kagad ako ni God na, uy, gumising ka, hindi ikaw yan, hindi ganyan yung personality mo, kailangan mong baguhin. Nabalik, kumbaga, within a year, nag-transition ka agad na ako na iayos ko yung buhay ko. Pero yun, makikita natin sa attitude ni Boss May. Yung talaga yung galing siya sa hirap. Alam mo yun, hindi lang galing sa hirap Kumbaga, galing siya sa, alam mo yung bad side niya. Pero na-transition niya pa rin na gusto niyang magbagong buhay. Kasi nakikita niya na mismo sa sarili mo, di ba? Sabi mo nga, nakikita mo sa sarili mo na, ay, parang hindi na ako ito Di ba? Parang nag-iiba na ako. And then, di ba, kahit pa paano, is nabago mo yung attitude mo. Yun yung, nakakahanga dun sa attitude ni Boss May. Oo. Blessed din siguro dahil kasi nga yung family ko is parang hindi rin naman nila ako tinigilan ng mga salita, pangaral to fix myself. So nung time na yon, nung pinag-pray ko, ilang buwan lang, nung nag-decide na ako na gusto kong magkaanak ilang buwan lang binigay ni Lord. Okay. So answered prayer siya. Answered prayer siya na binigyan ako ni Lord ng yung panganay ko. Nakita mo kanila sis. Nung binigay niya sa akin yung panganay ko, parang ito na yung magiging direction ko. Pero, ito yung twist. Ako, direction ko yun. Yung mga tao, judgment yun. Oo, kasi kasi yung 20 years old, alam naman sa mga viewers natin, yung 20 years old, napakabata, kung magkakaroon ka ng isang pamilya o magkakaanak ka. Kasi yun ang tingin nila, tama. Sabi mo na, parang, uy, iba naman tingin. Baka i-judge ako ng ibang tao na, di ba? Anong nangyari ng mga sumunod? Yung judgment na yun. Siyempre, transition mo di ba? Stokwa ka. Pag-uwi mo, ilang buwan lang, isang taon lang, buntis ka na. Di ba? Parang, pwedeng sabihin ng ibang tao,
Oo, Yes, pati ganyan talaga yan si yung Mariel na yan. Oo. Pariwara yan, kaya yan nabuntis ng maaga. Yes! I Diba? know that. I heard also yung mga salita, pinag-aral ka. Oo, Oo, tama. Oo. Sinayang mo lang. Sinayang mo lang. Yung time na yan, no? Boss, ano bang mo? Anong naramdaman mo? Di ba? Alam mo naman, plinano mo yan. Pero may mga naririnig ka ba na mga judgment din? Anong naramdaman mo dun sa ano? Actually, sa judgment, hindi ko sila masagot. Kasi, totoo naman din kasi na talagang marami akong sinayang. Mm-mm. And maaga naman talaga akong nag-asawa. Okay. Pero, it drives me to prove myself na kaya ko. Mm. Doon ako nagsimula na kayanin ko. Mm-mm. And hanggat maaari, ayoko nang sasandal. Yun yung naging drive ko na patunayan ko everyday yung sarili ko na mabuting ina. Hindi ko na kaya patunayan yung sarili ko sa ibang Ibang tao. tao. Hindi ko na kayang linisin yung pangalan ko kung yun yung tingin nyo sa akin. Mm-mm. Pero kaya kong maging mabuting ina sa anak. So, yun yung ginawa ko. Naging dedicated yung life and time ko sa anak ko. Stop yung tropa. Oo. Stop. At the age of 20, wala nang barkada. Ang galing, no? Kasi ano nga eh. Ng responsibility. Oo, tama. Nagkaroon siya ng Eh, responsibility. doon ako naghinto ko ng yosi noon. Naghinto akong pag-inom during that time. Oo. Nahinto ko yun. Wala na. Tapos hindi na ako lumalabas. Susundo na lang ako sa bahay. Tutok na lang ako sa So, ibig sabihin, full-time ma'am ka neto? that time. Oo. Yung mister mo, nasan siya? Siya ang nagtatrabaho. Nag-abroad ba siya o nandito lang din sa Nung Pilipinas? time na yun, nag-start, ito pa maganda doon. Hirap na hirap kami guys nung nag-start kami. As in, nawalan ako ng trabaho, tapos siya, nawalan din siya ng trabaho. Computer technician kasi siya eh. Okay. So medyo malaking kumpanya yung pinapasukan ng computer technician. Siya nagsiset up ng mga computers Oo. sa mga kliyente nila, sa mga munisipyo or kaya sa mga offices, computer shops. Ganun yung trabaho niya nun. So nung nawalan siya ng trabaho, so wala talaga kami. Simula kami ng walang-wala. And thankfully, nung nagsimula kami actually, dahil gusto lang namin patunayan yung sarili namin na kaya namin. Nakipisan muna kami kila mama, pero God, pag nakita niyo yung picture ng bahay namin, ay ito mo yan, yung diretso na yan, ito. Kunyari, diretso mo to, hanggang dito. Isang kwarto yan na ganyan, sa likod nila mama. Hindi pa sagana ang buhay namin doon eh, nung time na yun kila mama. Lahat kayo nakatira sa No, hindi, doon kami, extension kami ng bahay nila. Pero hindi kayo Isang phone, nangungupahan. hindi kami nangungupahan. So wala kaming pang-upa guys. Oo. Wala kaming pang-upa. Ang higaan namin, alam ng ibang mga kaibigan ko, nakita nila yun. Ang higaan ng isang foam, tapos ito, extension mo ng konti, may nakapalabas na kayo kasi bukid yung likod nun. Extension mo ng konti. Ano na yon yung parang lutuan lang namin. Nakabukod kami ng luto. Talaga? Hindi halo-halo. Pero, ito yung bahay nila mama. Pader kami nila mama. At ito, ewan ko, papakita ko siguro sa inyo yun. Kung makakakita pa ako ng pot. Ang ano namin noon, yero. Talaga, yung bakot. Ito yung pader nila mama, simento yan. Pero yung sa amin, yero. Pero yung lupa na ba yun, isa... Kila mama Magulang. naman, kila papa. Sa side ni father. Pero kaya nga, ang ibig sabihin ko dito, despite na pinaramdam mo sa magulang mo na, alam mo, pariwara ako, naglayas ako. Pero nung bumalik ka, tinanggap ka pa rin nila. Yes, oo. During the time na nagbuntis ako, although masagot pa din, pero at the back of my heart, inside my heart, alam ko tama sila. Sukain talaga ng lahat ng maririnig mo. Because ikaw yung nagkamali. Ikaw yung sumira ng buhay mo. Ako yung sumira ng buhay ko, so ako dapat yung umayos. Kung may sasabihin sila, kung masasaktan man ako, dumadating din ako sa point na sumasagot. Pero alam ko na mas kailangan ko sila during the moment, during the hard time of my life. Kasi doon ko na-realize yung paglayas ko is parang yun talaga yung bumaliktad ng mundo. Kung hindi ko siguro naranasan na bumagsak ng emotionally, siguro ngayon hindi naman din ako magiging matured mag-isip to accept na the fact na may mga negative talagang nangyayari sa buhay. Okay. For the sake lang po ng video natin, no? Yung ito bang nagawa mo nung medyo bata ka pa, no? Ito ba yung pinagsisisihan mo? Or talagang, hindi, tanggap ko na dahil kung hindi dahil sa nangyari na yun, hindi ako magiging ganito. Pinagsisisihan mo ba yun? For me, yung pinagsisisihan, siguro yung pinagsisisihan ko doon, yung nasaktan ko yung magulang. Oo. Pero yung naranasan ko noon nung umalis ako, wonderful experience yun. Kasi kung hindi ko siguro naranasan yung mga bagay na yun, baka sobrang tough ko. Oo. Sobrang yabang ko. At ayan din ang naging puhunan mo
yung Correct. kahirapan mo na yun, no? Kaya ka ngayon nag-excel sa buhay. Yes. Na nagagamit mo siya ngayon dito sa negosyo mo. di ba? Yes. Mhm. Yung ano nga, nung mga time pa na yun, di ba sunod-sunod yung anak ko? Oo nga, oo. Ilan pa anak mo ngayon? 5. Grabe, di ba, no? Ay, mga ilan yung edad mo na nung ano? Nag-aral ka ng midwife, tapos 5 yung anak mo. Ano ka ba naman, Mariel? Oo. I experienced a lot of judgment during the time na nagbubuntis ako, sunod-sunod. Pero ang sinasabi ko lagi, sa sarili ko, hindi ko kayo Oo. pwedeng buweltahan eh. Oo. Kasi wala naman akong pera. Oo. Paano ko kayo buweltahan? Paano ko pagmamalaki sa inyo na may 5 akong anak? Hindi na. Ang sinasabi ko na, Lord, thank you. Kasi yung hiningi kong isang anak, ginawa mong, yung habang nadadagdagan na. And maraming family na yun nga, walang anak. Merong walang anak or kaya naman, meron naman tumatanda ng single. Mhm. So, di ba? So, sino ba ako para tanggihan yung mga blessing na binibigay sa akin ni Lord, yung mga anak ko. And sila rin naging inspirasyon ko para talagang laging patunayan yung sarili ko. Lahat na yata ng panindabi ako na. Pero boss May, tignan lang natin yung side nung nagsisimula kayo, nung mister mo na nagsama kayo, tapos may isang anak. Gaano siya kahirap? Ano ba yung pinaka naalala mong struggle o experiences nyo na talagang di mo malilimutan nung nag-i-start kayo? Nung nag-i-start kami, di naman kami nagugutom. Pero although nakakaawa yung sitwasyon namin na the fact na, alam mo yun, natutulog ka, yero yung dingding mo. Pero yung isa pagkain, wala kaming gutom eh. Kasi hardworking naman talaga yung husband ko. Tapos, titignan mo na kasya kayo doon. Oo, ang liit lang. Foam lang yun. Foam, tapos konting lakad. May May CR naman. CR kila mama. O talaga, nagiging-CR pa sila, no? Kwarto lang talaga. Tapos yero pa yung dingding mo. Mhm. Yun yung start naming dalawa. Tapos, hanggang sa, nakakaano pa, the following year, buntis agad Tapos, ako. yung yero na yun, ibig sabihin, mainit yun. Pag-araw. Pag maaraw, mainit. Yes, pag-araw mainit. At hindi mo may airconan yun. So, Mm. naka-electric pa kayo nun. Oo. Sobrang hirap yung gano'n, no? Ang nakakatuwa din kasi tamang tao yung pamilya talaga na binigay sa akin ni Lord. Kasi alam niyo yung pag magbibinyag ka, during our days na nagsisimula kami, pag magbibinyag ka, dapat may pera ka. Hindi na kami ang nagpaplano ng binyag. May mga taong, magpabinyag ka na ako nung may sagot. Talaga? I'm very blessed dun sa mga taong yun, lalo na sa tita ng asawa ko at sa parents ko, na nagbigay ng mga panggano namin during that time. Nag-1 taon yung anak ko. Anong plano natin sa birthday ng anak mo? May ganon. May mga binibigay si Lord na ganon. Although hindi mo hinihingi, sila yung kusang nagbibigay ng blessing. Kaya thankful ako, Tita Sally. Thank you, At Lord. mama at papa. Ayan, Ayun. thank you so much. And then, eto na, magtatatlong anak na ako. Oo, Sunod-sunod. sunod-sunod. Na mga ilan yung ano nila, ilang ba yung agwat? Ha? Ilang agwat Yung nila? isa lang. Oo, Ay, di. 1 year. 1 year. Wala pang 1 year na halos. Wala. Hindi, 1 year siya kung iisipin mo kasi 2008, 2009. Pero wala pang 1 year yung panganay ko. Buntis na. Ang sipag. Ang sipag naman ni talaga ni Mariel. Mister. Hindi, tama naman yung sinabi mo, masipag talaga si Mister. Ang sipag. Masipag si Mister. So, di ba parang, ano ba yan, Mariel? Rebelde ka na nga, buntising ka pa. Oo. Mga ganun, diba? Oo, ganun yung maririnig ko. Sayang na sayang ka talaga. Ay, narinig ko yan. Solid yun. Solid yung mga ganun. Ang sakit sa dibdib, pero kailangan mong tumayo. Oo. Kasi may binubuhay ka eh. Hindi lang naman sa iyo yung buhay mo, di ba? Para din dun sa anak mo. And hindi lang sa iyo yung buhay mo, yung mga magulang mo nakatingin sa iyo at nakagabay sa iyo. So kailangan mong galingan. Okay. Lahat na yata ng paninda, pinagtitinda ko na panty, break, bra. Alam niyo yung mga Oo. nagtitinda na yung kung ano-ano, yun, naranasan ko yun. Until na-realize ng asawa ko na hindi na kaya yung Oo. sapat. Oo. Kinikita niya. So, nag-abroad siya. Yun na yung time na nag-abroad siya. Doon siya nag-abroad. Nung nag-abroad siya, ako naman kasi very, yung parang madiskarte talaga. Ang gagawin ko, nagba-buy and sell ako sa Marikina, sa Divisoria. Bibenta ko. Pero ginagawa ko, strategy ko noon, kukuha ko ng tinder, yung parang mga kumari-kumari mo dyan, babagsakan ko yun ng paninda. Oo. So, eto, hindi lahat nag-a-abroad, malaki ang nila. Kasi, nung time na yon 10,000 lang yung pinapadala niya. Oo. How will you manage to Tapos provide? ilan yung anak nyo niyan? Magtatatlo. Magtatatlo yung anak nyo.
Napakamahal ng gatas. Oo. Ano yun? Buti nilang Bona yung gatas, hindi S26. Oo. Pero hindi naman yung may tinatawag ama. Hindi. Hindi naman. Hindi naman. Yes, ano naman, boss? Pride naman yun ng magulang eh. Oo. Kasi nung time na nagbuntis ako, from the panganay pa lang hanggang sa pangalawa, magaling na ako mag-side hustle. Naalala ko nung college ako, nung pinag-aaral ako ng tita ko, binibigyan nila kami ng pera or gamit. Ang inaano ko lagi, sabi ko, hindi, wag na yung bag. Mhm. Yung 500 na lang tita. Adidas Oo. yun mahal nun. 500 na lang. Ang gagawin ko niya, punta akong Divisoria kasi Manila yung school ko. Ngayon ko, bibili ako ng something doon to sell. College life ko yun, oo. during college life. So, nadala ko yun nung nag-asawa ko. So, nung nag-abroad si husband, magpapadala siya ng 10, yung 5,000 doon, pamimili ko ng gatas for 2 weeks. 2 weeks lang yung 5,000. Tapos, yung 5,000 naman, ipupuhunan ko yan ng something to sell. Mhm. Ng anything to sell. Tapos, ibibigay ko yan sa mga kakilala ko. Benta nyo. Tapos, bibigyan nila sa akin yung kita. Galing, oo. Hanggang sa nakakita ko ng product, yung mga accessories, yung pinakita mo sa akin sis, yung rose gold, may mga ganun pa. Tapos natutunan ko siya, wala pang may Skype pa. Gagawin ko, hahanap ako ng pwedeng bentahan. Local, tsaka sa abroad din, nakakabenta. Talagang madiskarte ka na. Oo. Yung time na nag-abroad yung mister mo. Oo. Tapos ang gagawin ko, yung 5,000 na yun, napapagawa ko, nataturn ko yun ng isang araw lang, kikita ko ng 3,000, 6,000, 5,000. Talaga? So, nung kinaya ko yung gano'n, 8 yung tindera ko noon, babalik ako sa school. Talaga? Doon ka nag-start ulit na mag-aral? Bumalik ako. I-build mo naman ngayon yung sarili mo Yung ulit. sarili ko. Bumalik ako sa school, na habang nandun yung husband ko, pinagsabay ko, na si mama pa, ito pa. Pero maganda rin, kasi hindi siya nag-aalaga ng apo. Sa bagay naman, 3 apo yung aalagaan niya sa akin. Pero, Boss Mayeno, gaano kahirap yung time na nag-abroad yung mister mo? Tapos, iniwan ka mag-isa with, sabi mo, 3 anak? Actually, it's very, very, very hard. Emotionally, ngayon uso na yung postpartum, no? Oo. Yung word na postpartum, lagi na siyang ginagamit. Ngayon ko lang na-realize na kaya pala sobrang emotional ko that time kasi sunod-sunod naman talaga. Yung postpartum ko, sunod-sunod. So, sobrang hirap kasi kayakap ko pa rin naman talaga yung judgment ng tao. Laging nakadikit siya sa akin na sayang ako. Tapos ngayon, yung asawa ko, mag-isa na lang ako dito, nasa abroad siya. Ang hirap, na lagi mong pinapatunayan yung sarili mo na maayos na ako ngayon, matino na ako ngayon. Hindi na ako yung kagaya, yung Mariel na nakita nyo noon. Hindi ko, ang hirap, nung part na yon na wala akong kayakap, walang magpo-comfort. Walang magtatanggol Sometimes, sa'yo, diba? sometimes hindi mo nga kailangan ng words eh. Hindi mo kailangan ng kausap. Ang kailangan mo lang may yayakap sa'yo. Na may mayayakap ka o mayayakap sa'yo para masabi, hindi, eto yung safe zone ko. So, during that time, ang safe zone ko sarili. Ang hirap mo, gano'n, no? Yung parang, kasi syempre, nag-abroad yung mister mo, parang ikaw na tuloy yung tatay, ikaw pa yung nanay, sumasideline ka pa. May trabaho ka pa at sabi mo, nag-aaral ka pa. Paano mo napagsabay yung lahat? Ito, sobrang emotional during that time eh. Kasi andun pa rin yung judgment, yung parang may rival pa kami ng mga kapatid ko. Kasi nga parang sunod-sunod yung anak mo, babalik ka dito, nag-asawa ka, sunod-sunod yung anak mo. Tapos ka pa, yung iniiwan mo pa yung mga anak mo kasi sumasideline ako eh. Tama, oo. Sumasideline Wala kayo ba mapag-iwanan, kundi pamilya mo rin. So, lahat yun, pati nung time na yun, parang nagkaroon, siguro, immature pa kasi kami ng mga kapatid ko during that time. Nag-aaway kami lagi. Tapos sila pinapagalitan ko lang. Parang naiwan pa yung mentality ng pagkakamali ko. Yung utak nila at yung puso nila, naiwan pa dun sa pagkakamali ko. Pagkakamali mo nung kabataan mo, no? Oo, tapos, syempre, sunod-sunod yung anak ko. So, nandun pa rin talaga. Ang hirap tanggalin kasi, kumbaga, kung nag-anak ka ng isa-isa na lang, bakit sinunod-sunod mo pa? 3 agad. Kumbaga, sumama ka dun sa baggages na dala-dala nila, di ba? Oo. Tapos, parang, lagi kami may gera sa bahay. Laging may gera sa bahay. Gladly, yung family ko, kahit naman nag-aaway kami, ramdam ko na mahal nila. Mahal nila ako. Tapos, nung time na nagbebenta na ako, nag-aaral na ako, ayaw nilang alagaan yung mga bata. Oo. So, paano Ang yun? sakit! Uy, pamilya mo yun, di ba? Wala ka nang maaasahan. Ang sakit.
Kasi parang, pilit kong inaayos yung buhay ko. Bakit hindi nyo makita na inaayos ko na yung buhay ko? Ba't hindi nyo makita na kaya ko? Bakit hindi nyo ako supportahan? May mga ganun akong questions. Dumating ako dun sa mga ganung point na questionable ako sa pagmamahal nila sa akin. Pero hindi ko nakita na sinusubok lang pala ako ng family ko to prove myself even more. Napatunayan ko yung sarili ko pa sa kanila. Kasi ang laki, yung totoo talaga yun yung parang pag may nabasag, ang hirap iayos. Ang hirap i-recycle. It took years Talaga. nung na-recycle namin yung relationship ng harmonious na siya. And nung time na yun, hindi rin nila ako pinapayagang magtrabaho. Pero pinilit ko lang talaga mag-aral. Kaya ako nakapag-aral, nagbayad ako na mag-aalaga ng anak. Nag-hire ka na lang ng yaya. Yes. Kasi bakit hindi mo na lang paalaga sa pamilya mo? Kasi, di ba, pamilya mo naman sila. Imagine ang expenses. Imagine mo, 10,000. 5,000 for the gatas, supplies ng family needs. 5,000 for reselling. Paiikutin ko yun. Weekly. Pag remit ng mga nagtitinda, ibibili ko ulit yun. Ganun yung naging cycle. Tapos, ito babayad ko ng tuition ko. Imagine mo may expenses. Yung kikitain mo dun sa pagre-resell mo ng mga item. Gagawin ko, magbibenta ako niyan, tapos mamimili ako ng gatas, nagbabayad ako ng mag-aalaga, nagbabayad ako ng tubig, kuryente, nag-aaral ako, namamasahe ako. May mga requirements and sa medical school, napakagastos. Kasi iba-ibang uniform yan, midwife. Iba-ibang uniform, meron kang uniform sa klase, meron kang uniform sa OPD, meron kang uniform sa delivery room, iba-iba yon. Bakit pala midwife yung kinuha mong kurso? I was inspired by my tita, si Kap Larissa, na rag to riches. Parang gano'n yung utak ko dati, rag to riches. Sabi ko, parang, pag ito yung naging course ko, yayaman din ako. Ayan. Kaya pinupurso ko siya kasi sa totoo lang, magaling yung kamay ko to understand yung mga yung skill. Madali, kumbaga pag nahawakan ko ang isang bagay na ginagawa, naaalala yan ng kamay ko tsaka ng utak ko kung paano siya. Ang bilis mo palang i-adapt yung mga yung mga bagay-bagay. Oo. So nung nakita ko yun sa tita ko, ang bilis ko rin natuto magpaanak. Hindi pa ako graduate ng midwifery, marunong na. Pero nagtrabaho ka ba as midwife? Yes, oo. Sa lying in. And naging assistant ako ng tita ko for almost 10 years din. 10 years? So, yun yung Ibig sabihin, ang tagal mo rin nagtrabaho. Bago ka magnegosyo, boss Mayeno, ilang taon ka nagtrabaho? Ang ko kasi, on-call kami. Parang work siya talaga din na anytime kami, pwede kami pumunta dun sa mga pasyente. Kasi may home setting pa dati, pwede ka pa magpaanak sa bahay. So, more than 10 years talaga yun na experience. Aside from the experience dun sa hospital na pinasukan ko, na pinag-aralan ko. So, talagang na-experience ko yan. Isa rin yan sa naging bread and butter namin during dun sa period ng pag-aasawa ko, sa pag-umpisa. Nung nanganak ako sa panganay ko, nagiging assistant na ako ng tita ko. Nung nanganak ako sa panganay ko, talagang tumutulong na ako sa kanya magpaanak. Kasi bukod sa magaling na yung kamay ko, confident ako talagang napakagaling ng kamay ko. And yung utak ko naman, magaling siya naman na mag-manage ng emosyon na hindi ako makikita ng pasyente ko na takot. Okay. So, nung time na tawag dito yung, syempre, ayan na, nag-abroad na yung mister mo, tapos ikaw nagtatrabaho, then sabi mo nga is, alam mo yun, yung binibigay mo yung anak mo, parang ang sakit-sakit, ayaw nila tanggapin, di ba? So, ano na nangyari doon after nung na yun? Nagkaayos pa ba kayo o tinanggap ba nila yung anak mo? Or sabi mo nga, nag-hire ka ng yaya, di ba? So, ngayon ba okay na kayo ng mo? Super okay kami. Sobrang mahal namin ang isa't isa. Pero yung naging transition namin before is nag-aaral ako, nagbabayad ako, which is normal naman for me to accept yung ganung part na kaya ko naman talaga. Yabang ako kaya ko yung sarili ko, bayad ako. Normal naman, naging harmonious naman yung time na yun. Pero nagkaroon kami ng naging problema na affected yung relationship namin ng sister ko. Na yun yung naging parang umalis ako sa bahay. Hindi parang nauna pa yung mga nagnenegosyo ako, di ba, nagbibenta ako ng alas. Dumating pa kami sa point na parang kinampihan pa nila yung isang nakipag-business partner sa akin na pinapadala namin sa Nigeria yung mga alahas. Okay. Nung pinapadala namin dun yun, mas matanda sa akin at kamag-anak ko yung kapartner ko dun. At in-laws niya yung nasa Nigeria. Ang kinampihan nila yung mas matanda sa akin. Kasi mas bata ako Bastos ka. So, parang nandun pa rin yung scarcity na
yung pinanggalingan na parang rebellious ka, sunod-sunod na anak mo, wala kang say. Dumating ako sa pakiramdam kong gano'n. And then, di nanalo sila, okay, sige, kayo matanda. Okay, masama na ako. Masama na naman ako. Tapos sumunod naman yung nagkaroon kami ng business ng sapatusan, factory ng sapatos. Meron namang isang reseller doon na parang siya na naman yung kinampihan. Sabi ko, wag niyong turuan. Tama ako guys, di ba? Tama ka pag nagnenego. Kasi parehas ng scenario yun, yung sa alas at saka yung sa sapatusan namin. Ang scenario niya is, inaaral nila kung ano yung business. Yes. Mismong supplier. Hinahanap nila yung mismong supplier. Pwede niyo yung hanapin, pero ikaw ang gagawa nun. Tama ba? Tama. Hindi ako ang magtuturo sa'yo. Oo, tama. Oo. Diba? Pwede tayo maging magkakompete. Pero ikaw yung humalam kung paano mo nakuha yun. Oo. Diba? So, ano nangyari doon? Bakit ano ba nangyari nung time? Kinontra ko sila eh. Oo. Sila mama yung nag-manage eh. Yung una yung sa alahas. Hindi ko pwedeng ituro yung supplier. Hindi kasi sabi nung client, kailangan malaman daw yung supplier. Hindi ko pwede. Yung margin mo, 56,000 natatransact ko na. 60,000. Pag nakita niya yung supplier ko, hindi na yan kukuha sa akin. Direkta na yun. Sayang yung trabaho ko, nag-i-skype ako, nagpipictures ako ng mga alahas, tapos ibibigay ko lang dahil kailangan nila. To make the story short, nag-away talaga na parang naging bastos akong anak. Oo. O naging bastos akong pamangkin. Dumating ako sa point na gano'n. And then, ito na naman, yung sapatos na naman, sinasamahan, kung saan-saan bumibili kami ng tela, kasi may nagkaroon kami ng factory ng sapatos. Nagsusupply kami sa Zalora before. Tapos, nung time na yon, parang sabi ko, hindi nyo pwedeng ituro yan. Kasi gagawa yan ng sarili niya. Tama. Hayaan mo siyang humanap. Hindi ikaw ang magtuturo. Okay lang naman mag-compete kayo, may. Okay lang naman magtayo siya ng sarili niya. Pero hindi sa'yo manggagaling. Sabi kong gano'n, nag-away kami, malakas yung bumili. Malakas siya talagang bumili. Until na parang lumalim yung away namin na dumating sa point na umalis ako sa bahay uli. Sama ko yung mga anak ko, nandun kami na, bumalik na to yung asawa ko from abroad. Doon na kami sa kanila tumira. Tapos, nung time na yon, parang kinakampihan nila, mag-alis ko pala after a month. Pinay-rate nung reseller nila yung Supplier. not the supplier, the employees. Nung company nung sa mother Ng parents ko. Oo, yun lang. And also, yung suppliers, alam niya na yun. Ang tili na. Kasi nakuha niya na yung mga empleyado eh. Nakuha niya, na-pirate niya. As in, walang natira. So ano nangyari ngayon sa negosyo ng magulang? So, tumigil sila, mama, and then they realize Natama yung sinasabi mo. na yung pagpapatunay ko ng ganito, yung lawak ng utak ko, and yung concern ko is for them. It's not for me. And doon sila naniwala na parang nagbabago talaga. Doon nag-subside lahat. Naghilom yung mga sugat. Doon, kumbaga may mga binibigay talaga si test of faith talaga kay Lord eh. Napapakita niya kung gaano ka-importante sa'yo yung mga mahal mo sa buhay. Sa panahon na nawawalan ka na ng tiwala sa kanila. Same as me, nung naglayas ako, nawawalan ako ng tiwala sa kanila. Ibinalik ako ni Lord sa kanila. Sinubok yung pagkatao. Nung time naman na sa kanila over me, yung gap namin na yun, nabalik yun sa kanila. Lumayas ako 6 months, hindi naman layas, parang nandun lang kami. Pero asawa ko, kasi alam niya mabuti naman talagang tao yung magulang ko. Umalik na tayo sa inyo, kasi mas panatag daw siya kay mama, kay papa. Kasi nga, hindi kami pinapakailaman ng parents ko sa pag-aaway. O kung may problema sa pamilya, kami lang ang magre-resolve mag-asawa, hindi sumasali si parents. So, ibig sabihin, naka-under pa rin kayo ng bubong ng magulang niya na parang pupunta kayo sa kanila. Parang ganun. Oo. Tapos, ma-prayed ako eh. Naranasan ko na nga yung 1 taon eh, di ba? Pero, the good thing is, mama and papa reach out on us. Pinuntahan niya kami dun sa bayanan ko, sa bayan ng bayanan ko, and medyo emotional talk, gano'n. And I feel love talaga. Sobra na parang yung scarcity na wala. Yung pain, parang, may sakit pa rin, may kirot, kasi hindi naman madaling mawala yun. At hindi mo rin naman makakalimutan. Pero, the good thing is, mas minahal namin yung isa't isa. Mas naging respectful kami sa isa't isa, and mas pinaniwalaan nila yung salita ko over sa ibang tao. Until now,
mas naniniwala na sila sa words ko over sa words ng ibang tao. So, ang galing na, no, Boss Chari, no, na ito si Boss May, na, alam mo yung kahit anong yung struggle niya, alam mo, sabihin na natin na tawag yun, naging black sheep ka sa magkakapatid, Oh, exactly, no? Diba? Yung black sheep. Black sheep ka sa magkakapatid. Eldest Tapos, pa. ang daming mga judgment sa'yo ng tao, mismo magulang mo, di ba? Then, naglayas ka. Pero at the end of the day, no, na pinapakita dito ni Boss May, na yung pagiging family is hindi nawawala yan. Yes. Di ba? Mama at papa mo, talagang, no, hindi sila ginawa para, alam mo yun, husgahan ka, lahat ng sasabihin nila is nakakasama sa'yo. Hindi eh. Lahat ng sasabihin nila, lahat yung makakabuti sa'yo. Di ba? Totoo. Yun naman talagang pinaka-goal nila. So, alam mo, ang dami natin natutunan sa kwento ni Boss Maya. Actually, no, sa istorya ng personal life niya pa lang, wala pa tayo sa negosyo, partner Karya. Oo, no? Sa negosyo. Wala pa tayo sa negosyo, pero alam mo yon yung pagmamahal niya sa pamilya niya, nandun, no? Na kahit, alam mo yung kahit anong lamat, pero kung mahal mo talaga, tunay mo mahal yung magulang mo, hindi Yung mawawala. understand. Mabubuo at mabubuo pa rin siya. Napaka strong ng family support talaga. Kapag na-realize mo na yung sinasabi sa'yo na nakakasakit ay tama, mas malaki yung magiging turning point ng buhay mo. Tama. Mas malaki. So, isa yun sa mga nagpabago ng buhay mo. Yes, no? very, Oo. very. Kasi doon nila ako, parang hindi nila ako pinapayagan magtrabaho. Hindi nila ako Oo. pinapayagan. Pero that time na bumalik ako, ay, pinayagan na nila akong magtrabaho. Tapos yung anak mo, Na kahit na natitignan-tignan galing, na. And yung husband ko rin, dati hindi rin ako pinapayagan magtrabaho. Nakapagtrabaho na rin ako. Parang yung tiwala ng mundo, nababalik na. binigay na sa akin. Sabi siguro ni Lord, napatunayan sarili yung kaya mo and kaya mo magpatawad. And number one kasi yung healing eh. Tama. Pag hindi ka healed, pag wala ring love, hindi ka makakabangon. So, nung pinayagan nila ako magtrabaho, yun yung naging unang mas tagal kong trabaho after kung simula nag-asawa ko. Kasi yung sa pag-midwife, parang lagi naman kaming nagpapaanak eh. Pero iba pa rin yung 8 to 5 job na tinatawag, diba? Parang gano'n. Boss May, maputol ko lang dahil nandun na tayo, no? Ano ba yung mapapayo mo? Alam mo yun, may mga kabataan kasi ngayon na, alam mo yung may nangyaring masama sa buhay nila is maglalayas na, no? May nangyari is magwawalwal na. So ano ba mapapayo mo? Kasi ito napagdaanan mo. Hindi naman natin sinasabi sa mga audience natin na gayahin yun. Ano mapapayo mo sa kanila? Oo, alam nyo guys, hindi ko maipapayong gayahin talaga. Oo. Talaga yung paglalayas, no? Hindi siya maganda. Appreciate the beauty of your parents. At saka, tandaan niyo po na ang unang-unang babatok sa'yo, yung mga taong nagmamahal sa'yo. Yun. Hindi kayo babatukan ng mga taong fake faces. Makikinig sila sa'yo pero hindi ka nila babatukan. Oo. Kapag ang taong nakasalamuha mo ay hindi ka binabatukan, pag-isipan mo yan. Pero pag ang taong nakasalamuha mo, ang pamilya mo ay binabatukan ka, ang kaibigan mo binabatukan ka, totoong tao yan. At may Totoong pagmamahal. kaibigan yan. May pagmamahal yun. May pagmamahal yun. So I realized na ang pinaka-importanting bagay sa mundo ay ang pamilya. At sila rin ang magiging pinaka-importanting sandigan mo. Kasi pagka magkakahiwalay kayo, broken heart ka, nanay mo man yan, tatay mo man yan, o asawa mo man yan, pag hindi kayo align, hindi kayo buo, ang hirap gumawa ng magandang desisyon. Maganda ha? Oo. Kasi ang desisyon madaling gawin. Pero yung magandang desisyon, Yan ang mahirap, di ba? My body and soul talaga. Dapat align. Mm. Align yan, di ba? Oo. So yun, partner, di ba? Okay na, di ba? Na natin yung side ng pamilya mo, yung mga struggle mo dun, no? Ngayon, ano yung turning point mo, no? Kasi, syempre, ito, bilang CEO na siya ni Mempower, no? Paano mo naman naisipan na mag-transition? Sabi mo, tagal mo bilang empleyado. Paano ka naman naisipan mo magnegosyo? Anong turning point mo dun? Ako, nung time na nagtrabaho ko sa sales and marketing, nung napataas ko yung sales nung store na yon, tapos parang kaya ko magpa-walk-in ng maraming tao dun sa store. Yeah. Nung natutunan ko yon, sabi ko, bakit hindi ko gawin sa sarili ko? Pero, Mga anong taon to? ano pa yan nasa una kong trabaho yan, 2020.
20. Okay. 2019, nasa ibang kumpanya pa ako. Oo. Hindi pa yung itong Oo. ilipatan ko. 2019, nakapagpataas ako ng sales. 18-19, yung taong hindi dinudumog ng tao sa Centro Mall before. Oo. Anong Nag-work ako sa company yan? HMR. Alam ko yan. HMR. Oo. Oo, nag-work. Shout out po. Appliances. Shout out po kay Sir Roy Sumaya, isang trainer ko. Nung may nagtiwala sa akin branch manager si Sir Roy na kaya mo lang ganito, kaya mo ganyan. Doon ko tinry yung social media marketing and live, ganyan. Nung natutunan ko yun, tapos ang dami kong napapasok na walk-in at nakilala yung store na yun. Lagi kami may mga certificates and all, yung gano'n. Kaya ko to. Tapos nag-resign ako. Actually, ilang beses din akong nag-resign na hindi pinapayagan. Oo. Until nung dumating yung pandemic, wala na kayong choice. Oo. So, ano na yun? Nag-cut na, nag-close na yung store kasi mall yun eh. Oo. Nung time na yun, nung nagpasa ako, February 15, kinausap pa ako na wala pang nakakagawa ng ganito sa Oo. sa lahat ng branch. Ikaw pa lang yung nakakapagpapasok nito, ganyan. Nagkaroon ng negotiation. And blessing, for me naging blessing sa part ko na dumating si pandemic. So, nung dumating si pandemic kasi, February 15, ang cut-off ng resignation is hanggang March 15. During that time, may negotiation pa kami. Hindi pa nila pinipirmahan yung resignation. mo. So, wala na akong trabaho noon. Kasi pandemic na. Ano pa ako noon? Parang ang galing ko nang parang ginalingan ko pa lalo na mag-side hustle. Doon ako inulan ng mga blessing na ano. Pero pandemic na yan. Oo. Pero that time, parang 2019, bago ako mag-resign, 1 year before ako mag-resign, nagpasa ako sa page nung pinasukan kong trabaho sa generator. Parang sabi ko, yung nag-apply ako, nandun pa nag-apply ako. ka muna ng sales. Oo. Pero nandun pa ako, employed pa ako doon Employed pa ako dito. Nagpasa ako ng 2019, 2020 naman nag-pandemic ng March. Parang 2021 nila ako tinanggap. So, always isang taon? Day 2. 2 years bago kasi tinanggap. Pero during pandemic period, tindera ng masa ako. Talaga? So ano yung mga naging mo niyan? Struggle mo niyan? Yes. Pandemic? Paano kayo nakasurvive nun? Actually, struggle. Hindi ko na naisip na struggle. Kasi ang lakas ko kumita dati. Talaga? Promise. Kung yung iba lugmok ng pandemic, parang nare-realize ko nga ngayon parang wala ka talagang tiwala sa sarili mo kung hindi ka kikita ng pandemic. Pag hindi ka kumita ng pandemic, ikaw na yung may kasalanan nun. Tama. Kasi ginamit ko social media nun. Ano mga binibenta mo nun yung pandemic? Face mask. Talaga? May nakuha akong construction company. Tapos may kabatch ako nag-post ng face mask na tinatahi. Makapal mukha ko Sis, magkano yan? Eto, okay, sige. Tapos may inalokan ako. Sige, kuha ko 10,000 pieces. Naano ko yun? 10,000 pieces times 20 pesos. Magkano yun? 10,000 times 20. 200? 20,000. 10,000, 20,000 ka. May 20,000 ako. Parang naging staggered yun na kumikita ako ng ilang buwan ng 20,000 from that face mask pa lang. I have also yung iba pang item. Meron pa akong face shield. Meron pa akong iba-ibang product. Parang mas malaki pa yung kinikita mo tuloy ng pandemic. Pandemic. Kaysa nung nagtatrabaho ka. Oo, sobrang siya. Hindi ako natakot, hindi ako kinabahan. Parang talagang lakas ng loob talaga. Tapos hindi pwede magutom yung pamilya ko. And then kasi doon yung pandemic. So, nandun na kami doon sa inuupahan namin. Lumipat na kami noon. Wala na kami kila mother. Nakikita ko na yung kinakain namin is doing just fine. Doing just fine na masasabi mo parang kumakain kami ng 3 beses sa isang araw. Pero hindi siya yung gusto namin kainin. Hindi siya abundant. Kasi nakakain naman talaga kami ng gusto naming ulam. Pero hindi siya abundant. Yung parang gets mo. Naitawid. Hindi ka na Araw-araw. Pero hindi naman masabi kong hindi masarap Parang sakto lang siya. Nung nakita ko yun nung nasa bahay na ako, hindi pwede ganito. Ayoko nito. So yun yung ang naisip mo. Bakit ganito lang yung pagkain namin? Bakit yung iba? Ang sasarap ng pagkain. Kahit pag pumunta sa mga, kaya nilang bilihin. So yun yung mga naisip mo, no? Ayun ba yun na kaya ka Oo, parang hindi ko hanggang dito lang ba? Hindi po pwede. Kaya nga ako umalis doon Kaya ako umalis doon kasi nung nandun ako, nakita ko yung benta ng store namin na lumalaki dahil sa marketing strategies na ginagawa ko. Inisip ko, pag ginawa ko to sa sarili ko, magiging milyonaryo ako. Tapos, yun yung nasa isip ko noon
Tapos nung nakita ko na dito lalo yung real situation, na hindi pala ganun kasaya yung buhay namin sa bahay. Kasi nasa labas ako, husband ko, nagbabiyahe ng tricycle, uuwi siya, may pagkain na maayos. Maayos naman. Nakakabili naman kahit paano ng something. Pero hindi lagi. Walang extra lagi. Hindi ganun. So, nung nag-pandemic, ang saya. Kasi parang, wow, nakita ko yung problema. Nakita ko yung lalo, kung anong gusto ko. Kasi nung nandun ako dati sa kumpanya, gusto ko lang maging milyonaryo. Ngayon, mas nakita ko na kung bakit gusto ko maging milyonaryo. Kaya ako gusto pa lang maging milyonaryo. Kasi number one, yung pagkain namin. Gusto ko sobra-sobra. Sobra-sobra. Tsaka yung gusto mo talaga. Gusto ko talagang kainin. Yun yung una. Pangalawa, ang liit ng bahay namin. May pangarap Tapos, sa pamilya mo. No? Nangungupahan pa ako. Diba? Ang liit-liit niya. Mas malaki pa itong office na to sa bahay na inuupahan ko. Nadagdagan ba yung anak mo ng time na yun? 5 na yun. Lima na yun. Tapos, yung pangatlo is parang gusto ko talaga ng maraming gamit. Maraming gamit sa bahay. Yung masasabi ko, yung ganda naman ng ganito. So yun yung mga naging transition time mo na naiisip mo na, teka lang, parang meron ng dapat akong gawin na, alam mo yun, na hindi ginagawa ng iba. Yes. Diba? Na yung company ko dati, papakita ko ng milyon, bakit hindi ko gawin sa sarili ko? Oo. So yun, doon nagsimula yung, ito na muna, papunta muna tayo doon sa, paano ka naman napunta, sabi mo, from midwife, paano ka napunta sa MEPO, nagbebenta ng generator? Ano kwento mo? Paano nangyari yun? Nung nga, way back 2019, nandun pa ako sa dati kong company, nag-apply ako sa kanila. Pero hindi nila napansin yun. After 2 years, napansin nila. Oo, nakita na yung resume mo siguro, ano? Pero, ano yun malakas na ako kumita nun Nung pandemic malakas na ako kumita kasi pandemic pa yun 2020, 2021 pandemic pa yun. Malakas na ako kumita. Kaya ko lang kumita ng 90,000. Galing, malaki na yun, ha? Kaya ko may kumita ng 60,000 naman. Kaya ko na yun. Sa pag online selling. Kasi hindi naman ako nagbibenta ng paisa-isa. Bultuhan talaga. Reseller package talaga. Alam mo, wala akong puhunan during that time, Nakausapin ko yung isa, sige, deliver mo dito. Magkikita kami doon. Okay, pag deliver ni supplier, babayaran ni client. Okay, bayad ako sa supplier. Galing, no? Ganun yung naging strategy ko before nung pandemic. So, nung tinawagan naman ako nito ni, so, yun yung, kumbaga, buhay na ako, may kinikita na ako. Pero nung tumawag sa akin si Generator na, are you still interested to apply with us? Kahit kumikita na ako ng okay, ay, grab. Kasi yung manifestation ko, nung nandun ako sa dati kong kumpanya, pag pumasok ako dito sa kumpanyang to, magiging milyonaryo ko. Imagine mo, after 2 years, tatawagan ka, tapos parang, nag-manifest! Nag-manifest siya. Tagal nung pagtawag nun, parang tagal mag-isip na. Parang nagkalkal lang sila sa page. Hiring tayo. Siguro inutos ng boss nila na, hiring tayo, maghanap kayo. Yung isa, nagbukas ng page, kinalkal na gano'n. Are you still interested? Ay, grab! Nung time na yun, grinab mo naman. Grinab ko. Tapos nung medyo kumikita ako doon, medyo maganda talaga yung commission. Siyempre, ano ba, nagbebenta ka ba ng genset? Ng genset. Yan. Ito, malalaki yan to. Yung binibenta mo dyan. Okay. So, nung time na yun, kamusta yung pagtatrabaho mo dun sa generator? Kasi, ang tagal mo rin naantay yun, di ba? 2 taon, di ba? So, kamusta yung pagtatrabaho mo dun? Nakabenta ka ba? Ang binigyan ko ng time frame yung sarili ko. Na dapat within a month, may mabenta ko. Kasi, kumbaga, dapat talagang may timeline. Hindi ko pwedeng wala kasi pag late na ako, late na yung age ko, ganun yung ko So, within a month, blessing talaga na binigyan ako ng benta. 950,000. Wow. Ang laki yun, ha? Una pala yun. Unang sales ko yun. Unang sales pa, 900,000. Oo, ang saya pa nung pagka-close ko nun kasi isang malaking tao din yung kliyente na yun. Kung tumawad siya, parang may tinatanggal pa siyang empleyado, may kausap pa siya nun tanggalin na yung empleyado na yan. Alam mo, mahigpit yung kausap ko. Straightforward na bilyonaryo yung kausap ko. Tapos, ang negotiation namin, hindi ko makakalimutan yung first sales ko. Sabi niya, kaya mo bang bigyan ako ng discount? Sabi ko, sir, kung bibigyan ba kita ng discount, babayaran mo ba? Ano na yun last week of the month. Last week of the month, wala pa akong benta. Alam mo yung pakiramdam mo, pag wala akong benta, yung nag-ghost na, yung sikmura mo, iba na yung pakiramdam mo, pinipilit mo lang. Mataas na Kasi ningang ka ng niyan di ba? Ng benta ng tao mo Tapos sabi ko, sir, kung hihingi ako ba ito ng discount, babayaran mo ba? Sabi niya, oo. Sabi ko, magkano ba asking mo, sir? 950,000. From 1.2 naging 950,000. Sige, sir, ite-text ko yung boss ko. Tapos yan na, in-approve, 950,000.
O sir, ito po, approved na. Diba? Challenge ko, babayaran ko Oo. Sabi niya, sige, babayaran ko na. Delivery charge. Magkano ang delivery charge papunta sa ganito? Binigyan ko siya presyo, tumatawad na naman. Tumatawad na naman sa delivery charge. Sabi ko, sir, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya ibigay yan kasi hindi sa amin yung truck. Outsource lang yung truck. Alam mo, ginawa sa akin yung ano? Parang medyo inis na dun yung mga kasama ko kasi nga strict Oo. yung kausap, straightforward. Di ako rin, dinaan ko kung paano ka straightforward, ako rin Straight ka straightforward. rin, oo. Sir, hindi ko kayang bigay yan. Sabi niya kung ganun sa kanya. Hindi ko kayang bigay yan kasi hindi sa kanya. Sabi niya, ganun ba? O sige, uwi na ako. Ganun siya sa akin. Ay, sabi ko pala, take it or leave it. Wala na akong choice, sir. Take it or leave it. Sabi niya, ganun ba? Di, uwi na ako. Sige, sir, pasensya na ako. Sige. Umikot! Oo. Lumabas, palabas nung gate ng ano namin, ng warehouse. Bumalik. Bumalik! So, dun mo nakuha. Ang galing, no? Galing niya. Sabi ko Parang, talaga, nag-strategy lang din, no? Kunwari, aalis na. Mamaya, habulin mo nga naman, eh. hindi ko siya hinabol eh. Ah. Hindi ko siya hinabol. Pagbalik niya, I like you. Very straightforward ka. Alam mo, hindi yun ngumingit niya. Walang make face. Lagi siyang lagi siyang... Poker face lang, no? Oo! Walang emosyon. Yung technician namin, nakaganon na yung kamay eh. Pero parang test niya pala yun sa mga nakakausap niya. Galing, no? Pagdating namin sa office, ang galing nito. Alam mo yung tumatawa na siya, nakikipagbiruan na siya, ang galing ng sales mo. Ganyan-ganyan, tinatakot ko, hindi man lang natakot sa akin, ang tapang ng sales nyo. Kasi biruin mo, inay to ay kita. Oo. Kasi nga, pag nakapag-usap ako ng pag-straight ka, kakausapin kita ay to ay. Mm. Inay to ay kita, sige sir, take it or leave it. Ginanong ko talaga siya. And thankful ako doon sa unang kliyente ko na yun na nagbigay sa akin ng unang sales ko. After that, Nasundan na yan? monthly, meron akong sales and nakaka-bulk sales ako. Pero gaano ka nakatagal nung nandiyan ka sa kumpanya na yan na generator? Siyempre sabi mo, Matty, ang ganda na ng performance mo. Gaano ka katagal dyan sa kumpanya niya? Ano lang ako, 1.5. 1.5? When I realized that I have to start my business. Talaga, ang galing, no? So, ayun, Boss Maya, tanong na natin, no? Pala, banggit mo na yung business, di ba? So, paano ka ngayon? Sabi mo, 1.5 ka dito, ang ganda ng performance mo, no? So, paano nagkaroon naman ng manpower? Nung nandun ako sa kanila, nag-goal na talaga ako na I wanted to start my own business. Siguro mga na-realize ko noon nung mga parang kalahating taon ako na nasa kanila. Kasi putok na putok talaga yung sales ko. Ang lakas talaga ng benta ko noon. Masasabi mo ba na ikaw yung pinakamagaling dun sa, sa mga kasama mo? O ikaw yung pinakamalakas Siguro bumenta? during that time, oo. Kasi during that time, parang marami akong bulk. Tapos, parang ang laki na rin ng percentage ng kinikita. So, during that time. Pero kasi meron kumikita ka talaga na ng mas maganda magaling. dyan. Oo. May mas magaling pa sa akin. Pero bilang baguhan, magaling talaga. Magaling na, sabi lang. Oo, bilang baguhan na. Kasi may mga nauna eh. Oo. So, mas magaling sila sa akin. Pero bilang baguhan, magaling ako that time. Alam ko yan. Naniniwala ako magaling ako. Kasi nagla-live na rin ako sa page namin. Ako yung humawak din ng marketing Galing. ng company na yun. So, ang dami ring inquiries sa akin. No? Nakakapag-bulk sales ako and marami rin ako naging kliyente. So, nung time na yun, nag-open ako ng bank account. Sabi ko, yung 10% ng profit ko dito should be put in this bank account. Tapos hindi ko siya gagalawin. Tapos nung nakita ko na medyo maganda na yung figure nung kabilang, dalawang bank account yun dati. Nung nakita ko maganda na yung figure ng isang bank account ko. Tapos nag-journal kasi ako. Ang sinusulat ko doon is, I wanted to start my own business and I wanted to ganito, ganyan. Ito yung goal ko. Goal mo, may goal ka. Yung pera na kailangan kong kitain, sinusulat ko sa journal ko. Tapos nung nakita ko na lumabas na yung nasa journal ko, dun sa bank account, dun ko na-realize na I need to start a business na. Doon ko na parang sabi ko, wala na akong time. Wala na akong time. Kung hindi ko to gagawin, mahuhuli na ako. 30 plus na ako eh. Tama. That time, 33, 34. Oh. 30 plus na ako, wala na akong time, kailangan ko nang simulan. So, kung hindi, mahuhuli ako. So, paano mo sinimulan yung unang negosyo mo? Nakaisip ka na ba ng negosyo? Hindi mo pa alam yung idea ng negosyo mo? So, paano nangyari na alam mo, naging negosyante ka? Nakaisip ng negosyo. Ang naisip ko talagang negosyo, ang naka-mindset sa akin 4 years ago before I started this is yung Genset talaga. Genset talaga. So, ibig sabihin, kaya ka pala nag-apply doon dahil nabivisualize mo na sa sarili mo na gusto ko magnegosyo ng Genset. Yes. Nung nakabenta kami noon ng 3.7 million yata, o basta 3 million above dun sa unang kumpanya na pinasukan, that's the time na sinabi ko,
sa sarili ko na pag napasok ako sa ganitong industriya dahil mas mura yung kinukuhanan, itong supplier na to, kaya kong ibenta yun kung paano nila binibenta dito sa trabaho na to. So kung kunyari, ang kuha ko dito sa pinasukan ko ng GenSep is 3 million, ang benta nung unang-unang pinasukan kong trabaho, 3.5, 500,000. Ang possible kong kitain. So doon ako nag-isip. Sabi ko, pag napasok ko tong industriya na to at natutunan ko kung paano magpatong o kumita doon sa product na yun, ito yung magpapayaman sa akin. Sa'yo. Kasi yung generator, high ticket yan eh. High value, ano yan? Product yan, million ang halaga, di ba? Sabi mo nga, 3.7, di ba? 5 million. Grabe. Nung ang sabi nila sa akin, ang galing ko daw mag-speak. Nagmamanifest yung mga sinasabi ko. Totoo yun. And even yung kila mama before na naging experience namin, kapag lumabas siya sa bibig ko, talagang, siguro dahil may strong desire ako and yung paniniwala ko, alam kong totoo yung, alam ko na may tiwala ako sa sarili ko. Bukod sa yung paniniwala ko, tama, pinagkakatiwalaan din ng heart ko din. So, nung nag-start ako dito sa generator industry, may parang bare pa naman. Yeah. Pero may nabasa akong libro at may napakinggan ako na, yung nga, magsimula ka ng hindi ka handa. So, ang pinagkatiwalaan ko, ang tawag ko dito ay calculated risk. 3 months lang kayo. Pag hindi kayo bumenta, tanggal. Ito na yung sa sarili mo na itong kumpanya. Ang galing, no? Nung binuksan ko siya, I only have ganito. Tapos itong si credit card, guys, yung credit card na malaking pakinabang yan sa akin. Kasi napaikot ko si credit, hindi ako nag-credit card for shopping. Hindi rin ako nag-grocery ng credit card. Pero napakinabangan ko si credit card, nagpautang sa akin si BDO ng medyo magandang, malaking halaga. Credit? Oo, ng cash advance, tas installment. Tapos, meron naman akong ipon, may savings din ako kay bank. So, sabi ko, pag pinagsama ko, inaccept ko yung credit card loan na parang wala ko lang 300,000. Uy, tapang ni Mariel! Ang tapang! Yung time na yun, nagsisimula ka. Malaking halaga na yun, Nagbinigyan ako ni credit card na pinautang niya ako installment. Inisip ko. Okay, sige. Kukunin ko na yan. Kasi nabasa ko ang laking tulong din ni Rich Dad Poor Dad. How to manage loans, diba? Paano mo siya magiging asset, diba? Nung time na yon, tapos may pera ako dito, sige, i-start na ako nito. Ang ginawa ko, yung lumang bahay namin, worth 3,500, ay nagpahanap ako ng mga offices dito sa mamahal. 20,000 per 1 square meter. 1 square meter is equals to 1,000. So, yung 20 square meters, 20,000 agad. So, parang magliit, lugi Kaya kami lumipat ng inuupahan. Lumipat kami ng inuupahan na mas malaki, pero 15,000 lang. Tapos yung yung luma namin bahay, yun yung ginamit namin yung unang office. So, nung time na yon, bakit hindi ka bumibili ng bumili pa ng bahay, kaya mo naman yan. No, I know how to manage the money. Alam ko kung saan lang siya mag-flow ng tama. Alam mo kung saan dapat talaga ginagamit muna yung pera. Especially loan siya. Oo, loan. Pero, di ba, yung iba, ang lakas naman ng loob mo kasi yung iba, hindi sila nangungutang para sa negosyo. Ikaw, bagong magne-negosyo ka, tapos bigla kang nangutang, hindi ka ba natakot doon? Hindi, kasi yung inutang ko is, I have that also. Meron akong ganong amount, more than nung 200 plus thousand na yun, meron akong ganong amount. Pinag-combine ko lang siya. So, in-stretch ko siya ng parang, sige, pag ito, pinagsama ko tong dalawa, kaya ko pa rin naman siyang installment. At least, staggered, gradual yung paglalabas ko ng pera. Hindi biglaan. Ang pangit kasi sa ibang umuutang, guys, inuutang nila yung hindi nila hawak. Ino-overspending nila yung sarili nila, tapos wala naman silang ganung pera. Kumbaga, kung sakali na worst comes to worst, di ba? Hindi nag-work yung inutang mo, at least may pambayad ka, yung iniisip mo. Oo. Ang maganda pa doon, hindi ko na ginalaw yung una kong bangko. Yung para talagang totoong investment ko, hindi ko siya ginalaw. Ang gumagalaw sa akin, yung binigay ni credit card, kumbaga ito, reserve ko lang. Tapos yung pinangpaikot ko una, yung binigay sa akin ni bank. Yun yung unang-unang pinangpaikot ko. So dahil doon, nakapag ka na, ayan na, nagtaado na yung negosyo mo, nag-boom na, kahit pa paano, maliit pala yung pondo mo, hindi pa namang malaki, no? Pero, nung time na yan, nung nag-i-start ka, meron ka bang mga struggle, mga experiences ka ba? Nung nagsisimula ka, kasi ito, natapos na tayo dun sa nag-employee ka,
Tapos ngayon, negosyante ka na, pero startup ka pa lang. Ano yung naalala mo na masakit na experience o hindi mo malilimutan doon nung nag-i-start ka magnegosyo? Nasa sarili mo na generator na gusto mo. Sa decision making, medyo yun doon ako nahirapan. Kasi parang ang hirap na kapag yun nga, kakilala mo yung employee mo. Pero most naman dito talaga kakilala ko. Wala akong naging struggle kasi sa pagpapatakbo ng pera at saka pagpapatakbo ng negosyo, medyo parang sa sobrang sinubok siguro ako ng panahon before na ang dami ko ng kinaya, na nabuhay ko yung family ko. Parang nung sinabi ko, it's now or never, dapat talaga maging emotional stable ako, financially, kailangan alam ko yung calculated risk. Ang Tama, sa oo. calculated risk talaga ako nung time na yun. Pag hindi sila pumutok ng 3 months, wala na. Pero gladly and blessed na pumuputok. So, ang naging struggle lang siguro is how will you manage yung people? People management talaga. People management, ang pinaka naging problema mo nun. Kasi siguro nung time na yan, meron ka na ba management skill nung nagtatrabaho ka? Or parang nahihirapan ka, naramdaman mo, ang hirap pala pag ako na mismo yung boss di ba? Parang yun pala ang naging struggle mo. Oo, ang naging pinaka-struggle ko talaga yun yung parang, kasi syempre, ang nasa isip ko dahil galing ako sa employment, maka-empleyado ko. Oo. Mahal ko yung Tama, empleyado. oo. And isa pang ano ko doon is, I want to create ng bagong ako. Gusto ko makapag-motivate ng tao at gusto ko na someday, pag naging successful sila sa MEM, makapag-create sila ng panibagong company na kagaya ni MEM. Galing no. Gusto ko rin sila maging negosyante. So, it's very hard to fire people yung magtanggal ka ng empleyado. So, ang naging pinakamahirap sa akin is yung burden mo na bakit hindi sila natuto during sa pagtuturo mo. Kasi lahat, ang tinuro ko sa kanila, may mga naging empleyado ako, hindi marunong sa computer. Zero knowledge. Hindi marunong mag-edit, photo editing, pero tinuruan ko mag-editing. Tinuruan ko mag-video editing. Tinuruan ko kung paano makapag-usap sa tao. Tinuruan ko kung paano i-manage yung Ibig sabihin pala, hindi ka tumitingin sa skill, tumitingin ka sa attitude, tama ba? Ganun ba dapat? Yes. Hindi, actually, ang pinaka-gusto kong hinahire, yung walang alam sa ginagawa. Bakit naman? Bakit? Bakit walang alam? Trainable. Ang hirap kasi magturo ng mas magaling sa'yo. Tama. Ang hirap ng magturo ng tao na parang ituturo mo sa kanya yung gantong level, pero ang tingin niya sa sarili niya mas mataas sa'yo dahil mas may experience siya sa'yo. Diba? Oo, tama. So, ang kinuha ko, dahil sa sales naman siya, naniniwala ako na sa sales industry naman kasi, kahit wala kang skill, basta meron kang strong will. Ang una kasi dyan, yung puso mo kung paano ka magbibenta. Nung tinanggal ko sila, hindi ko yata nakuha ng 100% yung puso nila. So, masakit sa akin na tanggalin sila. Kasi hindi ko nabago yung way of thinking nila na yung poor mentality or scarcity. Meron sila. No? Tama, no? So, kapag yun yung mahirap kasi sa taong pagka lagi kang naaawan sa sarili mo, mahirap na yung ituwid. Although, I know the struggles, alam ko yung pinagdadaanan na mahirap talaga ang buhay. Pero, hindi tayo magiging aligned din. Kasi hindi magre-reflect yan sa performance mo. Mawawalan ka ng sales. Mawawalan ka ng Kapag ang drive mo is negative na parang hirap ako, may pinagdadaanan ako. Pag laging ganun kasi. So, bilang business owner, tama yung sinasabi ni Boss Mayno na napakahirap talaga sa atin na bilang business owner na tatanggalin yung empleyado na hindi mo man lang nabago yung buhay niya. No, alam mo yon, yung mga ganun. Tama yung sinasabi ni Boss Mayno dun sa part na yun. No? Umiyak ako doon. Alam mo Talaga, iniiyakan mo pa yung empleyado? Iniyakan ko yun kasi mahal ko yung empleyado ko. And gusto ko mabago ko yung buhay ng empleyado. Grabe, napakabait, no? Napakabait, Hindi ko alam sabi ko parang ang sakit talaga. Kasi ang gusto ko mag-change ng buhay ng ibang tao, bakit hindi ko nabago? Kaibigan ko pa. Pero siguro may plan si Lord na mag-separate kami. Kasi nung nag-separate naman kami, ang ganda kasi ang dami niyang bentang binalik sa akin. Ang dami niyang binigay sa akin sales ngayon. And last week lang, nagbigay ako ng commission ulit sa kanya as freelance. So ito bang tinutukoy mo? Ito yung empleyado mo na sinasabi mo na nakamag-anak, gano'n? Hindi naman. Hindi naman. So, pero in good terms naman kami ngayon. Kasi maganda yung separation. Kasi ang doon is
talagang hindi na siya nakakabenta ng maayos. So, yun yung naging talagang reason kung bakit naghiwalay kami. Siguro kasi kaya hindi siya nakakabenta dahil marami siyang struggle sa life. Which is, in business kasi, hindi mo dapat tinitignan ng ganun yung buhay. Na nakatingin ka lang sa struggle. Nakatingin ka dapat lagi sa solution. So kung lagi kang may dahilan sa buhay mo, yun yung maghihila sa iyo, di ba? So nung hindi na siya nakakapag-perform, that's the time na kailangan na. Yun na yung naging reason ko na kailangan kasi hindi kita may groom dito. Nung nag-usap kami, umiyak kami chat last dance. And ngayon, thankful na tama yung naging decision ko. Kasi mas naging performer siya, ilang units ang nabenta niya. And working siya as freelancers ko. Galing, no? In good terms pa rin naman, in good relationship pa rin naman na nabaon niya pa rin. Yung respect, kahit naghiwalay kami, nandun pa din. Yung respeto namin sa isa't isa, buo pa din. Galing, no? So, yun yung ayaw kasi ng maghihiwalay ng may gap. So ngayon, yung current state mamaya ng business mo, ilan na ba yung mga empleyado mo? I have 6 na ngayon. Wow. Tapos may parating na 2, so magiging 8 na sila. So, 8 ito, mga sales to, bilang sa sales, tama ba? Mga sales yun? Sales doon, tapos may marketing. May marketing. And technician. And technicians. Ang galing nun, no? Dati, siya mismo nagbebenta. Ngayon, may sarili na siyang taga-benta. Ngayon, ano na bang mga meron si Mem ngayon? As of this moment, no? Ano na bang mga nakuha ni Mem after, di ba? Sabi mo, nag-struggle ka sa pag-empleyado, tapos nag-empleyado ka rin dun sa gusto mong company na nagbebenta. Ngayon, ikaw na may-ari na kumpanya. Ano na ba ang meron si Mem ngayon na mga na-acquire? So, kami, ang na-acquire namin ngayon, kasi simula pa lang na, 2 years pa lang, no? Nakakuha na rin kami ng lupa in Antipolo. Wow! 3 lot naman yun na kinuha namin. So, 3 pa, grabe. 3 siya. Pagbebenta lang yan ng generator, ha? Oo. Pero currently, nangungupahan pa rin kami. Nangungupahan pa rin kami. And also, yung bank account na 2 lang, ngayon 4 na. Wow! Galing. Tsaka tignan mo na ngayon, di ba? Ang ganda ng opisina. So, nandito tayo sa Mempower main branch nila o main office nila. Oo. Tapos yung sasakyan, meron ng sasakyan, tapos may ilan na yung motor namin, tapos may tricycle kami pinapabiyahe sa iba. May service ba? Ipapabiyahe pa lang pala, ipapabiyahe yan. And also, nakita ko rin yung kahalagahan ng insurance na nakapag-acquire kami ng 3 ngayon. May insurance pa, di ba? Ng life na yun. Life insurance with investment pa. Oo. So, Tama na. we're very thankful dun sa mga tao na naibigay sa amin ni Lord. Kasi imagine, fresh beginner kami, 2 years pa lang kami. 2 years, Diba? 2 tapos years. may sarili ka ng office, may mga sasakyan, may mga tao, may lupa. Di ba, saan ka pa? Di ba? Oo. 2 years pa lang sa negosyo. Isipin mo na lang kung mag-10 taon ko. Nasa na yun, Mem? Forward. Di ba? Nasa na yun, Mem? Baka bilyonaryo na yan. Oo, yun ang goal. Di ba? Manifesting. Manifesting. Nakakatuwa kasi imagine, Luzon, Visayas, Mindanao, nakakapagpadala ako ng units. Talaga? Kala ko ang generator, isang area lang. Pero sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Nationwide siya, ibig sabihin. And na-master na namin yung logistics nationwide. So, thankful dun sa knowledge na binigay sa amin at courage na talagang kayanin. Kasi, eto kalilipatan namin dito actually, di ba? Ito yung isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko ngayong taon na to, na nakalipat kami sa ganitong opisina kasi maliit lang naman yung office namin. Maliit lang naman yung office namin before. Pero ngayon, ayun, nakakatuwa talaga na tamang tao yung mga nakapaligid sa akin ngayon. And I'm very inspired to do more. And ang isa pa sa magandang nagagawa ni Mem, bago pa mag-Mem, may Mariel muna, nakakapag-charity work kami. Wow! And Partner, may ko lang, saglit lang. Sabi mo, okay, may mga assets si Mem. Ngayon kasi dati, sabi mo, nakakabenta ka ng malaki. Ngayon ba, yung mga project mo ngayon, gaano ba kalaki nabebenta ngayon ng generator? Yung mga malalaki mong nabenta. Ngayon. may amount. And then, nakakatuwa. Sabihin na lang natin kahit ilang digit or ilang digit ba yan. Siguro, sige sabihin ko na. Pero nakakatuwa talaga na alam mo yun, may deal kami na umabot kami ng 26 million mahigit. Wow! Pinapalakpakan yun, ha?
26 Grabe, million. dati Leado na nagbebenta. Ngayon, siya mismong may-ari na nakakabenta ng 26 million na. 6 million. Grabe. In Oo. 2 years time. Yung 2 Oo. years time pala, nakaganon na. Ano. Pero isang generator, ay isang kliyente lang yun. Oo, isang kliyente yun. Isang Tapos kliyente lang. tatlong unit lang yun. Oh. And, ayun, papadala rin tayo ng supplier natin sa China. Doon sa China, pupunta tayo doon sa China next year. So, to meet them. And meron din tayong incoming projects next year na medyo mas malaki sa 26 million. And we are very blessed na ibinigay sa amin yung yung order na yun. So, thank you sa mga kliyente ni Ma'am. Ayun, thank you. And then, partner, sa mga nanonood na lang natin. So, ano ba yung mga magiging advice mo sa kanila? Kasi may mga nanonood dito na, alam mo yung katulad mo na sabi mo na pariwara nung bata ka pa. Tapos, hindi pa pala yun yung katapusan ng buhay. Pwede ka pa palang maging, alam mo yung maayos yung buhay, yumaman, magnegosyo. Ano mapapayo mo sa kanila? Una muna sa mga taong tumitingin sa mga may maling nagawa sa buhay. Bigyan nyo sila ng chance lagi. And lalo na kung pamilya kayo, tingnan nyo yung love. Number 1 na kasing pundasyon yun. So, appreciate yung beauty nila kapag binalikan ka nila. Pero bilangan nyo din. 1 to 3 lang. Kasi merong mga pamilya na abusado sa pagkakamali. So, pero kapag ka may bumalik sa inyo, tanggapin nyo at iparamdam yung mahal nyo sila. Habang tinuturuan sila ng leksyon. Sa mga nagkamali naman na kagaya, always appreciate the beauty of your family. Yes. Kasi importante yan. marami tayong magiging kaibigan at makikilala. Pero ang pamilya lang talaga ang mag-i-stay sa atin ng pangmatagalan. Yun. Actually, kahit nga paulit-ulit kang nagkakamali, tatanggapin at tatanggapin ka at bubuksan ng pinto ng pamilya mo, di ba? Tama. Kahit ilang beses yan. Sa part ko, yun yung pagkakamali. So, ang ibig sabihin pala dito ni Boss May, yung mga kaibigan, yung mga kalayawan, yan napapalitan lahat eh. Pero yung family mo, iisa lang yan. Iisa Diba? Especially yung parents mo. Nag-iisa lang sila. And yung asawa mo, nag-iisa lang yan. Tama. Hindi yan laruan. Napakanta, no? Yun yung irreplaceable sa buhay natin. Yun ang dapat nating isipin, na ang pamilya irreplaceable. Hindi Hindi siya napapalit. napapalit. Nang kahit anong masayang pakikisama mo, tawanan, banding, sa kung sino mang kaibigan natin. Masaya ang may kaibigan, pero mas masarap ang may pamilya. Yun Ayun, sa mga viewers natin dyan, no? Ang daming value na nabigay sa atin ni Boss Maye, no? Actually, galing yun sa talagang personal at real experience sa buhay, di ba? So, yan, hindi magsisinungaling yung ganyan. Nangyari na sa buhay, kaya ipinapayo sa inyo. Correct. So, yun. Number 2, kung may pagkakamali kayo, pag may oportunidad na ayusin nyo yung buhay. Hanggat Kasi mas maaga ba? Oo, Ganun ba? hanggat mas maaga, ayusin nyo na. Okay lang magkamali kasi hindi naman tayo perfect. Wala namang perfecto eh. And sometimes yung pagkakamali, yan talaga yung magpapatino sa atin. Pero, hanggat maaari, kapag nakita nyo ng mali kayo, ituwid nyo na. Kasi hindi natin alam ang buhay. Baka mamaya, pag tawid mo ng kalsada, hindi mo pa nare-realize na mali ka, patay ka na. Wala ka na. I mean, di ba? Oo, That's it's the life. reality. Oh. That's the reality. Or, na-realize mo na nagkamali ka, babalik ka sa magulang mo, wala na sila. Oo. Hindi ka na makakapag-sorry. So, hindi mo na maibabalik kung ano yung nasira mo. Pero hanggat may time ka, humihinga ka, bata ka pa, nagkamali ka, gumawa ka na ng paraan para maitama yung pagkakamali. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan lang yung buhay. So, you only live once. And your parents too, your loved ones too. So, mahalin talaga natin yung parents natin. No matter what, di ba? May nagawa mong masama o maging nagawang mabuti, di ba? Iisa lang. Oo. Gaya ng sabi ni Boss. I-reverse mo na kagad yung pagkatao mo, di ba? Yung pagkatao mo, kung kunyari, yan, stop ako. Oo. Ulit mo, di ba? Parang, di ba, iayos mo na. Gumawa ka na ng way para may ayos mo Ay, sa ayos. sarili mo. Hindi yan lang para sa pamilya mo, ha? Para sa sarili mo din. Tama. Para sa sarili mo din. Marami akong kakilala ng anak ng maaga. May mga naging kakilala akong ganyan na parang, okay, I know the feeling na ginudge ka, pero please prove yourself na kahit nagkamali ka, kaya mong itayo yung sarili. Kaya mong buhayin yung pamilya. Kahit na nadapa ka, pakita mo na kaya mo. Kasi pinagdaanan ko yan. Laging may second chance,
Pero ulitin ko, laging may second chance ang buhay natin. Second, third chance. Pero wag nating hintayin yung second chance na mahuli tayo dahil pwede nga isang tawid mo lang o isang segundo lang, wala ka nang. So, ayusin na ng mas maaga kung may mga Yes, problema sa pamilya natin. Tama naman yun. Then, ano pa yung pinakahuling mapapayo mo sa mga gusto namang may balak magtayo ng negosyo, tulad mo, wala silang puhunan. So, ano ba mabibigay nating advice sa kanila? For me, be inspired always para be inspired and also magkaroon ka ng strong will. Kasi iba inspiration po. Inspired ako, sarap naman ng buhay, ang ganda. Pero magkaroon ka ng strong will to start kung ano yung gusto mo talagang mangyari sa buhay. And syempre, may goal. Hindi po pwedeng... Strong with goal. Oo, hindi po pwedeng malakas lang yung loob mo. Dapat may tinatarget ka kung ano, kung magkano, kung saan, kung para kanino. Kasi pag wala kang goal, walang plano. Pag walang plano, saan ka pupunta? Kailangan may specific goal ka, di ba? Oo. Importante yan. Kung kunyari gusto mo kumita ng 100,000, dapat yun ang goal mo. Kumita ka ng 100,000. And the universe will help you naman. God will help you naman eh. He will give you ideas kung paano mo makukuha yun. Like ako, I have strong will. Nakitain ko yung 100,000. Talagang gumawa ako ng yung subconscious mind ko. Sinasabi, nasa libro yan guys, yung subconscious mind natin. Kapag nag-create ka ng isang goal, sinulat mo o sinabi mo yan, at lagi mo siyang iniisip, tapos nandun din siya sa desire mo and heart mo, yung subconscious mind mo, magbibigay yan ng mga ideas sa inyo, how will you do it? Kung paano mo siya gagawin, at paano mo siya sisimulan, at kung paano mo siya tatapusin. Unti-unti yung magbibigay si subconscious mind ng mga ideas. Kasi yun na yung laging iniisip mo, yun na yung nararamdaman mo eh. Basta meron kang goal. Goal. Ang hirap naman yan, bibigyan kita ng idea tapos wala ka ng goal. Bibigyan kita ng idea kung paano kumita ng 100,000. Pero ang goal mo, makaraos lang maghapon sa araw-araw. Paano mo kikitain yun? Wala ka namang, diba? Galing o, strong will, tapos kailangan specific ka sa goal mo. So, yun yung ating payo ni Boss Maye sa atin. No? Sa mga gusto magnegosyo dyan, alam nyo na, ito, tunay na mayaman na to generator ang binibenta. Ewan ko na lang. Kung hindi pa kayo mag-start ng negosyo sa mga pag-i-startup pa lang, no? Malaking inspirasyon at malaking value ang binigay sa atin ngayong araw ni Boss Maye, no? And then, baka meron siyang pwede kang mag-plug ng, yes? Yung plug ba sinasaksak ba yun? Ay, hindi ba yun? Ay, guys, supportahan nyo ang aming official Facebook page, ma'am, Electric Power Generation Services. At nandun po yung mga items namin. And yung generator po namin, sinusupply namin yan Luzon, Visayas, and Mindanao. At lahat po ng industries yan. Hospital, oil industry, mining industry, hotel, restaurant, lahat po ng maiisip nyong industriya, halos lahat yan gumagamit ng electricity. Sa Mempower po, ang aming after-sales service ay Luzon, Visayas, and Mindanao din. So, napakaganda po ng after-sales na service natin kasi reachable po ang ating mga partner technicians all over the Philippines, and ang ating mga partner dealers po ay actively, po, na So, nandiyan. ito ba yung mga generator na malalaki tsaka maliliit? Yes, Ano pang mga siya, capacity niya? pang 25 kVA pataas tayo. Oh. 25 kVA hanggang 3,000 kVA po ang sinusupply natin. And ang meron tayong mga services like synchronization, installation, testing and commissioning, lahat po ng klase ng servisyo na meron sa generator, meron po tayo niyan. And ang isa pa po sa maganda dyan, pag sa amin po kayo bumili, makikilala nyo. Wow! Pag generator, Boss Maye, Mempower. So, partner, Chari, dang binigay na value ni no? So, ano yung mga naging takeaway mo dun sa binigay na story behind the Boss Maye? Actually, kanina ko pa gusto sabihin, no? Parang pakiramdam ko, dun sa mas struggle sa buhay mo, nandun din si God. Yes. So, Kasi hindi lahat ng conflict masama. Yes. Nilagay niya yung conflict. Conflict is ideally ay parang masama, di ba? Pero nilagay niya yung conflict para maiayos kayo. Yes. So, I'm very happy. Yun yung naramdaman ko. Oo. Na God is moving within your life. Within our, and also within our families. Within your family. Ayun, partner, sa akin naman yung nakuha ko, yung sinasabi niya, grabe yung strong will niya. Yung, alam mo yun, bagsak na ako. Ito yung mga tingin ng tao sa akin. Pero yung gusto niyang umangat sa buhay, alam mo, kahit paunti-unti, pero mo, nagbenta pa siya ng, sabi niya, ng kahit ano, iba-iba, may face mask, sa online, di ba? Pero,
hanggang nakarating niya yung pagiging negosyante ngayon, di ba? Grabe yung strong will talaga, gaya ng payo niya, di ba? And then, yung nagustuhan ko dun sa mga sinabi niya, yung may goal siya. Meron siyang goal. Kung gusto niyang maabot yung 100,000, kailangan targetin mo yung 100,000. Sabi niya nga, nasa kumpanya pa lang siya, pero gusto niya maging milyonaryo. Maging milyonarya. Yung maging Diba? milyonaryo na sinabi ko sa sarili ko yun, alam mo magkano sahod? 537 a day. Oh, biruin mo ha. So, ibig sabihin, no? Ibig sabihin, no, ay ang matututunan natin sa kanya, wala pa siya doon na, alam mo yun, para kumita ng 1,000,000, pero kahit nasa mababa pa lang, yun na yung iniisip niya. Sabi niya nga kanina, di ba, yung iniisip niya, yung subconscious mind niya, papunta doon sa goal niya, magiging milyonaryo. So yun, ayun ang nakuha kong mga value kay Boss May, no? Grabe. Syempre, yung mga viewers natin, malaking thankful. Yung mga ganito, pag na-interview mo mga ganito, di ba? Mga milyonaryo, mga iba't ibang negosyante, napakalaking value. Ang dami mong matututunan, di ba? So, sa mga viewers natin dyan, just follow lang sa ating mga Facebook page, ma'am, di ba? Yes, so just follow the balance grind. Yes. And also yung Subs Auto. Yes, ang And- photo, ma'am. Ma'am, electric power. And Ice Wind HVAC Corporation, no? So, yun. And then, partner, di ba meron tayong mga ito, pang icebreaker lang natin dun sa, alam mo, pamputol ng seryoso. Seryoso. Medyo, parang paiyak na si partner kanina, no? Oo nga, Oo. kasi yung na rin siya. Kaya nga, naiiyak na, pero parang nakagano na siya. Oo. Ay, partner, tawag dito, meron tayong the balance talk na tinatawag. So, meron lang tayong set of question na, syempre, tatanong sa kanya. Pag hindi mo nasagot, bibigyan mo kami ng 1,000. Oo. Nasaan na yung nakaredy na yung pera mo dyan? May 5,000 ko. Then, partner, okay na. Tanongin Okay na lang na, natin. tanongin mo. Kasi ikaw naman, tinotoo mo naman. Tayo, sige. O sige, ako na una magtanong, no? Ito, sa general na tanong to. Partner, Boss Maye, lights on o lights off? Parehas. Wow! Okay. Di ba, nasagot niya naman, partner eh. Okay. Number 2 na tanong ko, pamilya, hindi na lang pamilya. Asawa o negosyo? Asawa. Bakit? I will always choose my husband over my business. Not because ayoko ng negosyo, but because I was may inspiration nanggaling sa kanya. Kung hindi siguro kami nag-anak, hindi magsisimula yung inspiration, di ba? So I will always choose him kasi sa kanya nagsimula yung inspirasyon. At siya yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para patunayan ko yung sarili ko. And siya rin yung naging turning point kung bakit naging maayos yung buhay ko ngayon. At kumbaga, natadrive ako ngayon, napatunayan ko pa at galingan ko pa because I was inspired by them. Galing. Ma'am, di ba paabot ng Ayan. Kulay green lang, paabot lang. Pang sales namin to. Pag hindi mo masagot, magbibel ka. Pag di mo masagot, magbibel ka lang dito. Pag nagpapas ka, okay. Sige, partner, may tanong ka? May tanong ako. Sige. Pero hindi siya yung mag-choose between. Kung ano yung spirit animal mo? Or yung parang, ano yung simbolo ng buhay mo? Kung pipili siya kung anong hayop siya. O anong hayop ka daw? Lion. A leader. Bakit naman? Leader. And may strong will talaga. Strong talaga siya kung ano yung pinaglalaban niya talagang kukunin niya, di ba? And protector din siya, di ba? Ng family niya, ng tribe nila, di ba? So, I'll choose lion because I know how to lead people. I know, I was born for that, na mag-lead ng mga tao. Okay, sige. Nasagot na partner. Ako naman, tanong ako. Sino? Sabi balance dito, seryoso yung mga tanong. Sige. Iba naman. Para may iba Kasi naman. medyo kakabahan. Sige, ako medyo kakabahan pala. Sige, sino yung mga influencer ngayon na tawag dito, yung pinaka-pinapalo o i-recommend mo o yung pinaka-idol mo ngayon na nagsasalita sa social media? Isa lang pinaka-top Ako talaga si Coach Raz. Coach Raz. Bakit? Mind, body, and soul kasi si Coach Raz. Sabi nga kasi magsisimula ang changes sa iyo diba? So for me, Coach Raz, kasi you can be a good father, you can be a good mother, you can be a good boss, a leader. Pero, diba, pagka mind, body, and soul ka, yung changes kasi kay Coach Raz, walang imposible sa kanya. Kung makikita niyo yung coaching niya, all things are possible. Kaya mo kumita ng pera kasi dahil may social media dyan,
walang dahilan ng pagkahirap dahil meron kang pwedeng pagkakitaan. Hindi na, oo, hindi ito yung linya na binibigay hindi ito yung linya mo, pero maraming source para kumita ka ng pera. And also, yung forgiveness, tinuturo din kasi ni Coach Rasio na ang hirap ipagpatuloy ang buhay nang hindi clear yung heart. And isa pa sa, yung may meditation akong ginagamit niya, yung pagsiset din ng goal, na napaka-importante niya. Lastly, nandun din sa isa pang meditation niya, yung pagkilala talaga kay God. Your life should be, centered kay God. Kung ano man ang religion natin lahat, dapat nandun si God. Iba-iba tayo ng religion. Pero laging ang pundasyon natin talaga si Creator. Coach Raz, hi! Hello, Coach Raz. Ito pa, second to the last question to ha. Kung sa influencer naman, inano natin yung pinaka gusto mo. Ngayon naman, sino naman yung pinaka-ayaw mong mapanood na alam mo na walang kwenta para sa'yo? Isa lang ha. Wala. Hindi, kailangan ko mag-name ng isa. Wala, kasi hindi ako mahilig manood ng iba pa. Uy, safe Oo. sagot! Oo, hindi ako mahilig manood ng iba. Ang ano ko lang kasi, if I'm not inspired, hindi kita kikilalanin. Hindi kita hahanapin. Kapag kunyari, napanood kita, dumaan ka sa feed ko, hindi kita kikilalanin. Okay, sino na lang sa pinapanood mo yung pinaka-list? Ito talaga yun, no? Okay, ito. Balance ka na. Sige, Pinaka-list. inad ako Oh, sa sabihin ko. Sabihin ko, Inad hala. ako sa Facebook. Hala. Inad niya ako sa Facebook. Uy. Oh, Pabalo. Dalawang pages. Isang letter na lang. Isang letter na lang. Hindi nawala na, kinancel ko. Isang letter lang. Nag-request uli siya. Di ba pwede yun? Oo. Lalaki, babae. Lalaki. Letter, initial. Basta may S. Ang hirap naman yun. Initial ka? Initial, di mo naman. Uy, wala akong issue tinanong sa inyo. Ba't ini-issuean niyo ako? Hindi kayo marunong mag-isip ng issue. Ano yung letter? Ito, balance nga eh. Basta may S. S sa unahan. Yung first letter. Last name niya, may S. Test. Ay. First. Basta may S. Oo, basta may S yung last name niya. Oh, sige. May- Bulong mo na lang sa amin. first Off-cam ha. Off-cam. Bulong Oo, mo na lang. bubulok sa inyo mamaya. Pag-usapan natin nang walang camera. Bakit na meron pa akong flash. Oo. Okay. So, siyempre, ikaw negosyante ka. Di ba? Ito ha, the balance stock lang to, no? Mabilis ang fast stock, balance stock. Okay. So, yung nagnegosyante ka, yung mister mo, siyempre, ito business na rin. Di ba? Siyempre, nagma-mastermind kayo. Oo. Oo, di ba? Nagma-mastermind. Gano'n kayo kadalas mag-mastermind ng mister? Dahil nagkakaedad na kami. Uy, Uy! every other day. Oh! Yun yung deep talk namin na uupo kami, magkakape, mag-uusap kaming dalawa. Ito yung magandang gawin. Dito ka tatakbo. Ikaw ang warehouse ngayon. Kagaya last time, nasa warehouse siya. So every other day halos may mastermind kami. Oh, galing nga. Safe yung sagot Oh, Dahil dyan. nakaabot na. Sabi na sir, Sabi niya, umaga, tanghali, gabi. every other day. Nakaraan siya yung warehouse eh. Ikaw muna sa warehouse, ikaw lagi doon. Okay, dahil dyan, yun lang mga taga-balance brand. Bye! Bye! Yeah.